Hindi ako baliw. Sadyang mas marami lang akong nakikita kaysa sa normal na tao. Ako si Nika. Mula nang imulat ko ang aking mga mata sa mundong ito, hindi kailanman naging tahimik ang paligid ko. Para sa isang batang tulad ko noon, ang mundo ay isang napakalaking palaruan na puno ng iba't ibang tao. May mga taong nakatayo sa ilalim ng araw at may mga taong mas gustong mamalagi sa malalamig na sulok ng bahay. May mga taong nagkukuli ang suot at may mga taong tila kupas at laging balot ng alikabok. Akala ko noon normal lang ang lahat. Akala ko sadyang mahilig lang makipag-usap sa mga bata ang mga kapitbahay naming hindi lumalabas ng pinto. O kaya'y may mga taong sadyang mahiyain kaya hindi sila kinakausap ng ibang tao. Araw-araw, pag uwi ko galing sa paaralan, may matandang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa aming bakuran. Si Lolo Kiko, palagi niyang itinuturo sa akin kung paano magbasa ng orasan at nagkukwento tungkol sa mga lumang panahon. Nagtataka ako kung bakit kapag dumarating si nanay, hindi man lang niya binabati si Lolo Kiko. Kapag tinatanong ko si nanay tungkol sa matanda, tinititigan lang ako ni nanay ng may halong pag-aalala at takot. Wala akong kamalay-malay noong mga panahong iyon na ang matandang itinuturing kong kaibigan ay 57 taon nang nakalibing sa likod ng aming bakuran. Nagsimulang magbago ang lahat noong nagtapos ako ng elementarya. Doon ko unti-unting napagtanto na may malaking pagkakaiba ang mga taong tunay na nakatapak sa lupa at ang mga taong lumulutang sa hangin. Isang araw, habang nakatayo ako sa hintayan ng jeep, may isang babaeng nakasuot ng dilaw na damit ang tumayo sa tabi ko. Ngumiti siya sa akin, ngunit nang dumating ang bus at mabilis na humarurot sa harap namin, tumagos ang sasakyan sa kanyang katawan. Walang dugo, walang ingay, naglaho lang siya na parang usok na itinaboy ng hangin. Doon ko mawala ang tunay na takot sa dibdib ko. Naramdaman ko ang malamig na pawis na lumalabas sa aking noo, nanginginig ang aking mga tuhod habang napapatingin sa paligid. Ang mga taong kasabay kong naghihintay ng sasakyan ay walang anumang napansin. Ako lang ang nakakita sa kanya. Mula noong araw na iyon, nagbago ang pananaw ko sa mundo. Ang simpleng lakad sa kalsada ay naging isang pambihirang pagsubok. Ang bawat sulok ng kalsada, ang bawat lumang gusali, at kahit ang mga bakanting lote ay may mga taong nakatayo. Mga taong may malalim na mata, mga taong may sugat na hindi gumagaling, at may mga taong patuloy na umiiyak nang walang lumalabas na tunog. Upang protektahan ang aking sarili, nagsuot ako ng balat kayo, naglagay ako ng malalaking headphones kahit walang tumutugtog na kanta. Pilit kong itinutok ang aking paningin sa kalsada at nagsanay akong huwag mag-react kahit may lumalabas na mukha sa harap ko. Naging dalubhasa ako sa pagpapanggap na wala akong nakikita. Gusto kong maging ordinaryo. Gusto kong mabuhay ng tahimik nang walang dinadalang pasanin ng mga taong wala na sa mundong ito. Ngunit ang itinadhana ay hindi kayang takasan ng kahit anong pagkukunwari. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing sa trabaho, napilitan akong dumaan sa isang madilim at makipot na iskinita dahil sarado ang pangunahing kalsada. Umuulan ng malakas at ang tunog ng patak ng tubig sa mga yero ang tanging naririnig ko sa buong paligid. Habang binibilisan ko ang aking lakad, biglang lumamig ang hangin, isang uri ng lamig na hindi nagmumula sa ulan, kundi nagmumula sa mismong kaluluwa. Sa ilalim ng isang patay na posting ilaw, may nakatayong lalaki. Naka-headphone ako kaya nagpatuloy ako sa paglalakad. Pilit na nakatingin sa aking mga sapatos, ngunit sa bawat hakbang ko, lumalapit ang amoy ng lansa at nabubulok na dugo. Nang nasa tapat na ako ng lalaki,
Bigla siyang humakbang pabalagbag sa aking harap. Napahinto ako at napatingin sa kanya kahit alam kong hindi ko dapat gawin iyon. Horror ang bumalot sa akin. Ang kanyang muka ay halos hindi na mapagkakakilanlan. Basag ang kanyang panga, punong-puno ng tuyo at sariwang dugo ang kanyang damit, at ang kanyang lieg ay nakatagilid sa isang hindi likas na anggulo. Halatang halata na galing siya sa isang marahas na aksidente o krimen. Nanginginig ang buo kong katawan. Napapikit ako ng mahigpit at nagsimulang humakbang paatras. Habang paulit-ulit na sinasabi sa aking isip na wala akong nakikita, ngunit sa halip na manakot, ang kaluluwa ay biglang lumuhod sa basang kalsada. Tumulo ang kanyang luha, isang luhang may halong dugo na sumasama sa patak ng ulan sa kanyang pisngi. Hindi ko maintindihan noong mga panahon na iyon dahil bigla ko na lamang naintindihan ang mga gusto niyang iparating sa akin kahit hindi siya nagsasalita. Parang naiintindihan ko kung ano ang mga nasa isip niya. Ipinaramdam niya sa akin ang kanyang matinding pagmamakaawa na ipahanap ang kanyang katawan para sa kanyang pamilya. Napahinto ako sa pag-atras. Ang takot na kanina ay lumalamon sa aking sistema ay biglang pinalitan ng isang matinding awa. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na anyo, ang nakikita ko na lamang ay isang taong nagmamahal na inagawan ng buhay. Nalaman ko ang kanyang pangalan, si Mateo, at ang lokasyon ng kanyang sasakyan na itinapon sa ilalim ng bangin sa may Marcos Highway matapos siyang maambush. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Kinabukasan, gamit ang isang anonymous prepaid SIM card, tinawagan ko ang lokal na istasyon ng pulisya at ang mismong pamilya ni Mateo. Ibinigay ko ang eksaktong lokasyon ng bangin. Pagkalipas ng ilang oras, nabalita sa telebisyon ang pagkadiskubre ng kanyang labi. Nang gabing iyon, muling nagpakita si Mateo sa akin, ngunit sa pagkakataong iyon, wala na ang dugo sa kanyang mukha. Nakasuot na siya ng malinis na puting damit at nakangiti bago unti-unting naglaho sa isang liwanag habang nakangiti. Doon ko naunawaan na ang kakayahang ito ay hindi isang sumpa, kundi isang responsibilidad. Ako ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Lumipas ang mga taon, naging gawain ko ng makinig sa damdamin ng mga namayapa. Marami akong tinulungan, mga lolang gustong ipahanap ang nawawalang testamento, mga batang gustong ipasabi sa kanilang ina na huwag nang umiyak, at mga biktimang naghahanap ng katarungan. Hanggang sa dumating ang isang kaso na tuluyang nagpabago sa aking buhay. Isang araw, may lumapit sa aking isang batang kaluluwa na may edad na 7 taon. May malaking mata at hawak na isang sirang pambatang manika. Si Lily. Nawawala siya 5 taon na ang nakakaraan at ang kanyang kaso ay mabilis na lumamig dahil walang sapat na ebidensya. Sa pamamagitan ng kanyang mga pahiwatig, itinuro niya ang isang lumang litrato sa pahayag tungkol sa isang kilalang philanthropist at negosyante sa aming bayan, si Don Eduardo. Si Don Eduardo ay kilalang mabuting tao na nagpapatayo ng mga ampunan at nagbibigay ng scholarship. Hindi ako makapaniwala na ang isang taong tulad niya ay may kakayahang gumawa ng ganoong kadiliman, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga kaluluwa. Sinamahan ko si Lily sa lumang bodega sa likod ng rest house ni Don Eduardo. Nakahanap ako ng paraan upang makapagpadala ng anonymous tip sa mga otoridad. Pagkalipas ng ilang araw, niraid ng mga otoridad ang nasabing bodega at doon nila natagpuan ang mga labi ni Lily pati na rin ang iba pang mga ebidensya ng mga krimen ni Don Eduardo. Naging pambansang balita ang pagkakadakip sa kanya. Nalaman ng buong bansa ang iligal na gawain ni Don Eduardo. Yung mga batang katulad ni Lily ay binibenta niya sa black market at noong subukan ni Lily na tumakas, pinatay siya ni Don Eduardo at doon na din siya inilibing. Nakamit ni Lily ang katarungan
At mula noon ay hindi na siya muling nagpakita pa sa akin. Pakiramdam ko noon ay nagawa ko na ang pinakamalaking tagumpay sa aking buhay, ngunit doon pa lamang pala nagsisimula ang tunay na bangungot. Pagkatapos ng pagkakadakip kay Don Eduardo, nagsimula akong makaramdam ng isang kakaibang pagbabago sa aking paligid. Ang mga kaluluwang nakikita ko araw-araw ay tila nagiging mas balisa. Hindi na sila lumalapit upang humingi ng tulong. Sa halip, tila maitinuturo sila sa akin na hindi ko maunawaan. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, napansin kong walang ni isang kaluluwa sa kalsada. Ang karaniwang maingay at abalang mundo ng mga patay ay biglang naging napakatahimik. Nang makauwi ako sa aming bahay, nakatayo si nanay sa kusina habang naghahanda ng hapunan. Iba ang kanyang galaw, malamig, walang buhay at parang nanggagaling sa malayo. Nang humarap siya sa akin, bumagsak ang bag na hawak ko. Ang kanyang mga mata ay walang mantsa ng itim. Buong puti ang kanyang mga mata at ang kanyang balat ay napakalamig at tulad ng sa isang bangkay. Pumasok si tatay mula sa pinto at katulad din ang itsura ni nanay. Sa sandaling iyon, ibinunyag nila sa akin ang katotohanang matagal na nilang itinago. Namatay sila sa isang aksidente noong 3 taong gulang pa lamang ako. Ang matinding kagustuhan nilang protektahan ako ang nagpapanatili sa kanila sa mundong ito upang palakhin at alagaan ako na parang isang normal na pamilya. Mabilis umikot ang mundo ko, ang lahat ng alaala ng aking kabataan, ang mga hapunan, ang mga pagdiriwang ng kaarawan, ang mga yakap kapag may sakit ako. Ang lahat ng iyon ay binigay sa akin ng mga kaluluwa ng aking mga namayapang magulang. Ang aksidenteng naganap noong 3 taong gulang pa lang ako ay mismong aksidente kung saan ako dapat ang namatay kasama sila. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang sakripisyo, nanatili ang aking katawan sa mundong ito, habang ang aking kamalayan ay nanatiling nakabukas pa sa kabilang buhay. Hindi pa man natatapos ang pagpoproseso sa aking isip sa katotohanan ito, biglang nanginig ang buong bahay. Ang mga ilaw ay nagsimulang magkurap-kurap at ang simoy ng hangin sa loob ng kwarto ay naging napakabigat at napakalansa. Mula sa sahig, may lumabas na maitim na usok. Isang kaluluwa ang lumitaw na may balot ng maitim at pulang aura, puno ng galit at puot, si Don Eduardo. Namatay siya sa loob ng kulungan dahil sa pag-atake sa puso noong nakaraang gabi. At ang kanyang galit ay napakalakas kaya naging isa siyang masamang espiritu na may kakayahang manakit ng mga buhay. Iniangat ni Don Eduardo ang kanyang kamay at kasabay nun, ang mga muebles sa aming bahay ay tumaas sa hangin at mabilis na lumipad patungo sa akin. Nakahanda na akong tanggapin ang aking katapusan, ngunit bago pa man ako tamaan ng mga balakid, tumayo si nanay at tatay sa aking harap upang gumawa ng isang harang na liwanag. Ipinaramdam sa akin ni nanay at tatay ang kani-kanilang huling utos na tumakbo at magpatuloy sa buhay. Pinalibutan nila ang kaluluwa ni Don Eduardo at isang napakalakas na liwanag ang sumabog sa buong bahay. Narinig ko ang huling sigaw ng galit na si Don Eduardo bago siya tuluyang mawala. Kasabay ng tuluyang paglaho ng mga kaluluwa ng aking mga magulang. Nang humupa ang liwanag, napaluhod ako sa gitna ng tahimik at sirang sala. Wala na sila. Ang mga taong nag-alaga sa akin sa loob ng 23 taon ay tuluyan ng tumawid sa kabilang buhay matapos akong protektahan sa huling pagkakataon. Lumipas ang mga buwan matapos ang gabing iyon, ang aming lumang bahay ay nanatiling tahimik ngunit hindi na ako tulad ng dati. Ang katotohanang natuklasan ko tungkol sa aking sarili ay hindi nagpatumba sa akin. Sa halip, ito ang nagbigay sa akin ng panibagong lakas at layunin. Nalaman ko na ang aking buhay ay isang pangalawang pagkakataon, isang regalong ibinigay ng sakripisyo ng aking mga magulang. Ang kakayahan kong makakita ng mga espiritu ay hindi isang kapansanan,
kundi ang aking permanenteng koneksyon sa pamilyang nagmahal sa akin mula sa kabilang buhay. Ngayon, kapag naglalakad ako sa mga lansangan ng lungsod, hindi ko na itinatago ang aking mga mata. Nakatayo ako ng buong taas noo, nakikita ko ang mga taong naglalakad sa ilalim ng araw at nakikita ko rin ang mga kaluluwang naghahanap pa rin ng kapayapaan sa ilalim ng mga lilim. Ako si Nika, ako ang tagapamagitan ng dalawang mundo. Hanggat tumitibok ang aking puso sa mundong ito, magpapatuloy ako sa pagiging boses ng mga hindi naririnig dahil alam ko sa kabilang dulo ng liwanag nakatayo ang aking mga magulang na nakangiti at naghihintay sa akin kapag dumating na ang tamang oras.